Hehe, batang pinunulin. Bibigyan kita ng 3 araw. Kapag hindi mo nakumpleto ang 500 bato ng espiritu, mapupunta ang titulo ng lupa sa kapisanan ng Wanbao. Sekta ng Poyon, Mundo ng Kangsuan. Ang huling batang pinuno, silin mo. 3 antas ng pagpino ng Ki. Tumakas ang guro, dala ang pera. At nag-iwan ng napakaraming utang. Simula ngayon, wala nang sekta ng Poyon sa mundo ng Kangsuan. Malapit nang mapunta sa iba ang sekta. Hi. Lanan. Ano? Ano ka ba talagang nilalang? Kinain mo talaga ang kasulatan ng utang. Ako ang sinaunang mabangis na hayop na lumalamon ng langit, si Pixiu. Ako ang sinaunang mabangis na hayop, si Pixiu. Ako ang sinaunang mabangis na hayop na lumalamon ng langit, si Pixiu. Mortal, napakaswerte mo. Simula ngayon, ako na ang bahala sa'yo. Sinisiguro kong magiging ligtas ang sekta mo. Kayo talaga ang pinakamamahal kong pangye. May pag-asa na ang sekta ng Poyon. Ubo, ubo. Ay. Lanan. Kailangan nating tipirin ang kaunting bigas na ito para sa 3 kainan. Pangye, pagkain ko kaya yan para sa 3 buwan. Inubos mo agad sa isang subo lang. Pwede na ang lasa. Medyo konti lang ang serving. Meron pa ba? Maglabas ka pa nga. Gusto mo ba tayong umanga na lang at magutom pagkatapos nito? Hindi ba dapat nang huli ng mga mahiwagang halimaw ang isang sinaunang mabangis na hayop? Anong klaseng kakayahan yang tumambay lang sa sekta at ubusin ang natitirang pagkain? Hindi. Hindi ako sanay sa pakikipaglaban. Ubo. Ang tungkulin ko ay magdala ng kayamanan. Kaming mga Pixiu ay utak ang ginagamit para mabuhay. Magdala ng kayamanan, o sige nga, magdala ka ngayon. Hi. Hindi naman natin mababayaran ang utang sa puro daldal lang. Ano sa tingin mo, hindi masama ang kakayahan kong magdala ng kayamanan, di ba? Isang barya lang. Ilabas mo na ang 20 bato ng espiritu na utang mo. Kapag hindi, gigibain namin ang altar mo para gawing panggatong. Kinapapanilin mo ang sarili pero wala siyang mahanap kahit kalahating bato ng espiritu. Hahaha. Isang barya. Napakadukha mo, ikaw ang pinakakatawa-tawang cultivator dito. Kung ako sa'yo, matagal na akong nag-impake at umalis, hahaha. Ubo Pangye, ang galing mo ah. Kung inilabas mo lang ito ng mas maaga, hindi sana ako napahiya. Sinabi ko naman sa'yo, ang tungkulin ko ay magdala ng kayamanan. Ang barya-baryang pera na yan. Isang kaway ko lang ay darating agad. Hoy!
Kunin mo na ang pera at umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Ha? Bakit naging mga bato ang lahat ng ito? Ano ba talagang nangyayari? Pangye, bakit bigla na lang bumalik sa dati? Nagbayad ka ng utang gamit ang bato. Tiyak nagigibain nila ang sekta natin. Huwag kang magmadali, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Masyado pa akong mahina ngayon. Ang mga nilikhang yaman ay tumatagal lang ng isang maikling sandali. Ang 8 baryang ito ay sarili kong ipon. Tunay na pera ito at hindi maglalaho. Nangangailangan ng malaking lakas ang pagpapalabas ng kayamanan. At kapag naubos ang lakas ko, mas madali akong magutom. Ang ginawa ko kanina ay katumbas ng kalahating araw na pagkain ko. Hi! Pangye, makipagkasunduan ka sa akin. Sisiguraduhin kong busog ka sa bawat kainan. Walang limitasyon ang espiritual na bigas at prutas para sa'yo. Talaga bang busog at walang limitasyon? Hinding-hindi kita hahayaang magutom. Pangako yan ah. Yehe. Deal, bawal bawasan ang pagkain ko. Kung hindi, magwewelga ako. Nakaabang pa rin si Zutong ng kapisanan ng Wanbao na parang tigre. Kapagan hindi ko na sinil ito, ililipat ako sa liblib na sangay. Hinihingi na naman ang igi ko, parang kukunin na ang buhay ko ah. Panghula at paghahanap ng mga nawawalang gamit. Ikatlong antas pa lang ng key refining. Nakangahas na siyang mang-scam ng pera dito. Kasamang the waste, mukhang mawawalan ka ng pera ngayon. Oh, naniniwala ka na ba ngayon? Ginoo, napakahusay niyo naman talaga. Hulaan niyo rin po ako. Pakiramdam ko kasi ay malas ako nitong mga nakaraang araw. May dala kang isang pamanang mahiwagang kagamitan. Hindi matatag ang espiritual na lakas nito. Tiyak na mababasag ito sa loob ng 7 araw. Umuwi ka at maghanap ng mainit na jade para alagaan ito. Baka may pag-asa pa itong maisalba. Ginoo, tulungan niyo po ako. Nagkabitak na talaga ang mahiwagang kagamitan ko. Napakaliit na bagay lang yan. Kayang-kaya ko iyan lutasin. Hehe. Hulaan mo nga kung ilang araw na lang ang itatagal ng sekta mo. Bakit parang pamilyar ang aurang ito? Hi! Pag-uwi natin, bibigyan kita ng maraming espiritual na prutas hanggang sa mabusog ka. Lene. Dapat 3 man lang. Hindi pwede. Heh. Malayo pa ang kailangan. Hindi sapat ang 3 buwan ah. May enerhiya ng kayamanan sa likod ng bundok. Mas malaki kaysa sa kinikita natin sa pagtitinda rito. Naamoy ko lang ang amoy ng kayamanan. Pero hindi ko alam kung ano talaga ito.
Hehe. Bukas na bukas din, pupunta tayo sa likod ng bundok para maghukay ng kayamanan. Kapag nahukay natin ang kayamanan, mababayaran na agad ang lahat ng utang natin. Nga. Huwag ka nang umasa. Mga basag na espiritual na bato lang naman yan. Kunin ang lahat ng espiritual na bato. Hulihin ang matabang asong iyan para sa pabuya. Hehe. Ibenta natin sa kapisanan ng kalakalan. Katumbas iyan ng 10 biyahe ng mga espiritual na bato. Pangye, nasaan ang enerhiya ng kayamanan? Linmo, pahiram naman ng ilang espiritual na bato para magastos namin. Kung matalino ka, ibigay mo na lang iyan ng kusa. Pangye, oras mo na para umaksyon. Ikaw na ang bahala rito, Pangye. Alam mo lang talaga akong utusan. Nakitamutan mo bang hindi ako marunong makipaglaban? Ang tungkulin ko ay magdala ng kayamanan. Hindi ang makipag-away. Ah ah. Ah ah. Gutom na ako, kailangan ko ng 20 espiritual na bato. Kaya pala para kang isang disposable na power bank. Pagkatapos gamitin, nagka-crash ka agad. Napakawalang silbi naman ito. Hindi yan tinatawag na kawalan ng baterya. Kundi naubos lang ang enerhiya ng kayamanan. Isa nga itong Pixiu, he. Hulihin natin ito at ihandog sa punong tanggapan. Tiyak na may promote agad tayo. Hehe. Batang pinunulin. Patawad sa mga nagawa ko noong nakaraan. Naghanda ako ngayon ng isang simpleng regalo. Gusto ko sanang pag-usapan natin ng maayos ang tungkol sa iyong utang. Diakono Zu, napakagalang niyo naman, maupo kayo. Batang pinunulin, mukhang lalong lumalakas ang inyong kakayahan ngayon ah. Akalain mong sa ikatlong antas pa lang ng key refining ay napaalis nyo na ang mga thob na cultivator na yon. Napakagaling magtago ng batang sekta leader. Anong ingay iyon? Baka daga lang iyon. Matagal na ang sektang ito at sira-sira na kaya maraming daga. Ganoon ba? Maaari naming bawasan ng 30% ang utang ninyo sa komersyal na samahan. Ang kondisyon ay isanla ninyo sa amin ang titulo ng lupa, batang sekta leader. Bibigyan kita ng sagot pagkalipas ng 3 araw. Ito ay isang mataas na uri ng espiritual na jade. Maliit na bagay lang yan, munting kasanayan lamang. Pangye, napakahusay mo talaga. Ang ginagawa ng Pixiu ay tinatawag na pag-ipon ng yaman, hindi pagnanakaw. Tama nga, ito ay isang piya. Hulihin at ayalay sa punong himpilan. May pag-asa na akong ma-promote. Ano na ang napagdesisyonan mo, batang sekta?
Isang laang titulo ng lupa. Naisip na ng batang sekta leader. Isang laang titulo ng lupa. Paumanhin, hindi ko magagawa yan. Ito ang ari-ariang iniwan ng aking guro. Huwag kang maging walang utang na loob, batang sekta leader. Marami yatang nawawalang paninda sa bodega ng samahan kamakailan. Ay, pasensya na. Hindi masyadong sumusunod ang proteksyong espiritual ko. Lumalabas ang aking swerte. Huwag kang gagawa ng malalaking transaksyon sa loob ng 3 buwan. Kung hindi, tiyak na malulugi ka. Maraming salamat sa paalala, batang pinuno ng sekta. Ituring mo na lang na pasalubong ang 3 jade pendant na ito. Ang galing mo talagang mag-imbento. Paimbestigahan ang mga lumang record ng sekta ng Puyon noong 30 taon ang nakalilipas. Ginoo, talagang maniniwala kayo sa batang yon. Hindi peke ang gintong liwanag na bumabalot sa kanya. Mabuti nang maniwala kaysa hindi. Naglagay ng restriksyon para sa siguradong panalo. 220 spirit stones, kasama na ang tubo. Ang pagdating ng batang sekta pinuno. Ano ang maipaglilingkod ko? Baka naman nagbago na ang isip mo. Isang laang titulo ng lupa. Titulo ng lupa. Hinding-hindi ko isasangla. Bakit hindi natin baguhin ang paraan? Magsugal tayo. Bawas ng 30% sa utang. Kapag natalo ako, ibibigay ko ang titulo ng lupa ng buong puso. Tumaya tayo sa 3 qualifying match ng maliit na kompetisyon pagkalipas ng 3 araw. Laban sa mga cultivator na hawak mo. Ang laro ang magpapasya kung sino ang mananalo. Nakapirma na ang kasunduan. Walang sinuman ang maaaring bumawi. Siguradong panalo na ito. 2 magandang balita ng sabay. Ang cultivator na yon ay nasa ika-8 antas ng key refining. Dala ang mahiwagang kagamitan. Ipagpapalit ko ang jade pendant para sa spirit stones para ipakain sa'yo. Gaano mo ito katagal matatagalan? Kaya ko ng isang stick ng insenso. Sa loob ng isang stick ng insenso, poprotektahan kita hanggang sa huli. Dahan-dahan lang sa pagkain, mataba. Naubos mo ang mahigit 100 spirit stones sa loob lang ng kalahating araw. Paano na tayo sa mga susunod na araw? Pang-imbak ito ng swerte. Pagdating sa arena, asa na lang tayo sa mga naipon natin. Kung hindi tayo kakain ng busog ngayon, baka mapahiya lang tayo pagdating ng oras. Matatalo tayo ng todo. Wala na tayong mapupuntahan para umiyak. Epektibo nga ang pagpapakain ng spirit stone. Napakataas ng lakas at yaman ng Pixiu. Kayang gibain ang tarangkahan ng bundok sa isang suntok gamit ang 10 milyong spirit stones. Masyadong matapang ang spirit energy dahil sa dami ng kinain. Ngayon lang ako nakakain ng ganito karami.
Hindi maiwasang hindi masanay. Ay, kaya pala busog na busog ka at kabag na. Akala ko pa naman ay mag-i-upgrade ka na ng level. Ay, naglalabas ng gintong liwanag para salubungin ang mga panauhin. Tatlong tansong barya para sa pinsala. Ilista sa utang mo. Ha? May malakas palang babaeng kultibador ang sekta ng Poyon. Kaya kong talunin ang basurang yan sa tatlong atake lang. Napakadaling manalo sa kanya, parang sisiw lang. Lene. Pikso ng enerhiya ng lupa. Doubling swerte. Narito ang mga patakaran para sa dakilang paligsahan ng sekta sa taong ito. Ang magwawagi ay makakatanggap ng 300 espiritual na bato bilang gantimpala. Bukod pa rito, makakakuha rin sila ng suporta mula sa mga pangunahing yaman ng sekta. Kalokohan mo rin ba ito? Nag-ipon lang ako ng kaunting swerte. Maliit na bagay lang to, bakit ka nagugulat? Ibigay mo ang lahat kapag sumabak ka na. Tapusin mo agad ito. Hehe. Malas mo lang na ako ang nakatapat mo. Ikatlong antas ng ki, hinahamon ang ikalimang antas. Yele, siguradong talo ang batang ito. Ah, hahaha. Nalugi ako ng malaki kahapon noong pinusta ko siyang manalo. Ang nagwagi sa laban na ito, Linmo. Pangye, napakatuso mo naman. Lene. Hehe. Siya naman ang may masamang balak. Ano namang pakialam ko roon? Ins. Kagalang-galang na inspektor. Subukan mo ang atake ko. Bumagsak ka.
Grabe, sumabog siya sa sarili niyang atake, hahaha. Nanalo na naman siya ng 3 beses nang nakahiga lang. Bagay na bagay ang bansag na kapatid na higa panalo. Kapatid na higa panalo. Kapatid na higa panalo. Pangye, kung magpapatuloy ang ganitong takbo, baka makuha natin ang unang pwesto at ang 300 espiritual na bato. Huwag ka munang magdiwang. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang mga kalaban. Mas matatag din ang swerte nila. Mas mahihirapan akong impluwensyahan sila. Kapag umabot sa ika-8 antas ng ki, kailangan mo na silang harapin ng tapatan. Hehe. Binabati kita sa iyong pag-abante, batang pinunulin. Kaso, hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal ang swerteng iyan. Ang swerte ay bahagi rin ng lakas, di ba? Diakono Zhu, mas mabuting alalahanin mo na lang ang mga tauhan mo. Tayo na. Batang pinunulin. Napakagaling mo pala. Nakarating ka sa puntong ito kahit nasa 3 antas ka lang ng ki. Sobra naman ang papuri mo, Binibining Su. May kakaiba sa babaeng kultibador na ito. Mukhang napansin niya ako. Ano ba talaga ang pinagmulan niya? Sandali, ang aurang ito. Ano kaya ang hinahanap ng masamang enerhiyang ito? Magsisimula na ang semifinals. Hehe. Kasamang kultibador, magsimula na tayo. Ano, imposible. Lumabag sa patakaran ang kalaban dahil sa paggamit ng may lasong karayom. Ang nagwagi, lin mo. Nanalo na naman siya, nandadaya ba siya? Ang kapatid na higa panalo dahil sa paglabag ng iba. Kakaiba talaga ang batang ito, hahaha. Muntik na yun ah. Ganyang klaseng mababang kakayahan lang pala. Hindi biro ang aking banal na liwanag. Enerhiya ng kayamanan. Nanghina ito ng husto. Sapat ba talaga yan para patalsikin siya? Sapat na yan para patalsikin ang batang yan. Kaso, magugutom ako ng 3 araw pagkatapos nito. Ano naman kung magutom ka ng 3 araw? Kapag nanalo tayo, may 300 espiritual na bato tayong makukuha. Waa! Sapat at siguradong busog ka. Hehe, siguradong sapat. Ubo, ubo, huwag mo nang itago. Kanina ko pa nakita. Ano? Anong tinago? Anong tinago? Isang batang piksyu. May problema sa mahiwagang kagamitan ni Zuhi. May nakapaloob na talisman ng higanting lakas sa loob. Ano pa? Yeye. Binigyan siya ni Zutong ng talisman ng pagsabog ng ki. Talisman ng pagsabog ng ki. Bayad sa impormasyon. 5 espiritual na bato. Gagamitin ko ang alas ko sa pinal na laban. Tapusin natin ito ng mabilis. Gagamitin ang alas. Kapapanalo lang pero kapag natalo, mapapagalitan at mababawasan ang sahod. Ito na, ibubuhos ko na ang lahat. Nangahas pang umakyat sa entablado kahit nasa 3 antas lang ng pagsasanay ng ki. Lin mo. Matatalo ka sa akin.
Paano nangyari iyon? Mahiwagang kayamanan na pamprotekta sa katawan. Paano nangyari iyon? Titignan ko kung ilang beses mo pa yan mahaharangan. Hindi maaari, paano nangyari iyon? Tiyak na itinago niya ang kanyang antas ng pagsasanay. Buwisit! Bakit napakatigas nito? Masira ka. Gumagana, malapit ng masira. Iyan lang ba ang kaya mo? Kulang pa nga para pangkamot sa kati. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Grabe, ikasyam na antas ng pagsasanay ng ki. Nanalo ako. Sigurado na ang panalo ngayon. Iyon lang. Tagahatol. Tagahatol. Ang nagwagi, silin mo ng sekta ng Poyon. Ang kampiyon ng paligsahang ito. Ay! Ang galing ng Lodi, nanalo ng nakahiga lang. Kakaiba talaga ang batang ito. Nanalo. Umalis na tayo agad. Hindi ko na kayang magtagal pa. Pagbalik natin, kailangan kong kumain ng 20 espiritual na bato para makabawi. CJ. Bibilhin ko lahat para sayo. Patay na. Wala na ang performance ko. Nawala na rin ang bonus ko para sa quarter na ito. Napakalaking kalugi nito. Sige, babayaran ko na lang ang lahat sayo. Batang pinunulin. Napakagaling mo talaga. Tinatanggap ko ang aking pagkatalo. Sapat na ba ito para mabayaran ang natitirang utang? Hay! Humanda ka sa akin. Nasira mo ang buong performance ko para sa quarter na ito. Sa wakas, naayos din. Sa wakas, naayos din. Pangye, pansamantalang nailigtas ang sekta, haha. Bayad na ang utang sa kapisanan ng Wanbao. Ang utang naman sa sekta ng King Wei ko. Kailan mo balak bayaran? Tatlo. 320 espiritual na bato. 320 espiritual na bato. Mas marami pa kaysa sa utang sa kapisanan ng Wanbao. Kailan pa ako nagkautang ng ganyan kalaki? Bakit hindi ko alam? Ang aking guro. Hiram yan ang guro mo noon. Ang utang ng guro, mag-aaral ang nagbabayad. Tama at makatarungan lang yon. Ako si Suwan, isang panlabas na alagad ng sekta ng King Wei. Hindi naman kita pinipilit na magbayad agad. Mananatili muna ako rito sa sekta ng Poyon. Para mabantayan kita araw-araw sa pagbabayad ng utang mo. Kung kailan mo mabayaran ng buo, doon lang ako alis. Teka, titira ka rito. Hindi pwede. Sa sektang ito, kung nandito siya, wala ako, Jene.
Ay, talaga ba? Talaga bang titira ka rito? Medyo sira-sira nga lang ang lugar na ito. Ang lugar na ito. Paano ka makakatira sa ganitong lugar? Ano kasi? Matagal na kasi itong hindi naayos. Binibining Su, hindi naman po talaga kailangang tumira kayo rito. Paano kung tumakas kayo? Paano kung bigla kayong tumakas? Saan ko kayo hahanapin? Hindi naman ako titira ng libre. Tutulungan kitang pamahalaan ang mga gawain sa sekta bilang bayad sa renta. Dito na lang sa silid na ito. Pwede na ring pagtiyagaan. Dito na ako titira simula ngayon. Hindi madaling kalabanin ang babaeng cultivator na yan. Napakalakas at matatag ng swerte sa katawan niya. Hindi ko siya kayang impluwensyahan. Mag-ingat ka, baka ibenta ka lang yan nang hindi mo namamalayan. Gising na, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Lumabas ka na at maghanap buhay. 3 spirit stone ang kita kada araw. 2 naman ang gastos. Opo, naintindihan ko na, tagapamahala Su. Hoy! Hala, ang prutas ko. Lumalampas na sa limitasyon mo para sa araw na ito. Itabi mo na lang yan para bukas. Binabawasan. Binabawasan ang spirit food ko. Linmo ang pinuno ng sekta ng Poyon. Alyansa ng Matuwid, abiso para sa taunang pagsusuri ng sekta. Pakiusap, tanggapin mo ito. Taunang pagsusuri. Ha? Kapag arang bumagsak ang sekta sa taunang pagsusuri, tatanggalin ito sa talaan. Wala man lang tayong mga alagad. Paano natin ito may papasa? Taunang pagsusuri lang naman yan, hindi mahirap. Kailangan lang. Ipakita ang ipinamang kayamanan ng sekta. At ang depensang harang ng bundok, sapat na yon. Bubukas ang mahiwagang lupain ng Luoxia pagkaraan ng 3 buwan. Mahiwagang lupain ng Luoxia. Naamoy ko ito. Napakalakas ng enerhiya ng kayamanan sa loob nyon. May mga magagandang bagay doon. Pinuno. Kumpirmadong nasa sekta ng Poyon si Pangye. Sa araw ng pagbubukas ng mahiwagang lupain. Kikilos tayo para agawin ito. Kahit ano pa ang maging kapalit. Mahiwagang lupain ng Luoxia. Siguradong darating din ang mga tauhan ng sekta ng Duoling. Ito. Wala tayong kahit isa sa mga yan. Haay. Ang ipinamang depensa, ang mga alagad. Kailangang maipasa ang 3 kinakailangan na yan. Pagsusuri. Kaya pala mukhang iligal na pagawaan lang itong sekta ko, Dine. Bakit ka natataranta? May mga kayamanan sa mahiwagang lupain ng Luoxia. CJ. Pupunta tayo sa mahiwagang lupain. Ang pamasahe, pagkain, at mga tableta ng gamot. Hahatiin nating lahat ang gastos. Bakit naman isasama ang gastos na yan sa akin? Pagbalik natin, dodoblehin ko ang espiritual na prutas mo. Atake tayo sa loob ng mahiwagang lupain. Nang walang iwang bakas. Kunin natin ang kayamanan at ang matabang hayop na yon. Lanan. Bumibigkas ng orasyon. Hay. Isang grupo ng mga tanga. Ano namang mapapala sa pakikipaglaban, Dine?
Gaano karami ang dapat ipakain kay Pangye bago siya magsimula? Hindi bababa sa 10 piraso. Mas matakaw pa sa baboy. Ay, sa malayo din eh. Lapastangan. Mayroon sa damuhan sa kaliwang liko. Lanan. Ay, lanan. May mababang antas na mahiwagang kagamitan sa ilalim ng bato. Pangye. Mas matalas pa ang ilong mo kaysa sa hayop na naghahanap ng kayamanan. Hati-hati ang nakakakita. Huwag mong isiping makaalis nang hindi ibinibigay ang espiritual na damo. Teka, iwanan mo ang mahiwagang supot. You. You. Ubo, ubo. Kasamang tagapagsanay, mag-ingat ka, madulas ang daan dito. Humanda ka sa akin. Hindi tama ang aura ng taong ito. May amoy ng kasamaan. Amoy ng kahirapan na may kasamang kamalasan. Napakabaho talaga. Mensahe. Mensahe. Sundan natin sila. Hintayin natin ang kuweba ng kayamanan bago kumilos. Anong klaseng pormasyon ito? Kalahating oras tayong naglakad ng walang saysay. Ang pormasyon ng ilusyon ay nanggugulo sa ating kamalayan. Walang silbi ang mahika sa paghahanap ng direksyon. Pangye. Ikaw na ang bahala ngayon. Mamulot na rin tayo ng kaunting barya sa daan. Hindi naman pwedeng pumunta tayo rito nang walang mapapala. Hay! Pangye! Pwede bang maghanap muna tayo ng labasan? Bakit ka ba nagmamadali? Ang direksyon kung saan pinakamalakas ang aura ng kayamanan ang siyang labasan. Ang totem na ito ay katulad ng plaque ng iyong sekta. May kinalaman kaya ang mga ninuno sa mahiwagang lupain ito? Ibigay mo ang mahiwagang supot at ang matabang hayop.
At patatawarin ko ang buhay mo. Pangye. Sahod na natin. Pwede naman nating pag-usapan ito ng maayos. Huwag mo akong batuhin ng pera. Naitaboy ang 3 tao. Gumastos ng kalahating espiritual na bato. Yun ito ang tinatawag na paggapi gamit ang yaman. Ang karangalan ng isang sinaunang banal na hayop. Ang galing ko, di ba? Ito ang sagisag ng sekta ng Duoling. Espesyal na sumisipsip ng espiritual na lakas ng tao. Magbayad ng utang. Kukunin ko ang titulo ng lupa mo. Gising, lahat ng iyan ay peke. Pangye, napakagaling mo talaga. Kaya, madali lang, sirain lang ang aklat ng utang. Teka, sino? Sino ang nandoon? Umiw miw miw. Hahaha. Ay. Wawayayaya. Ay, ay. Ay nanay ko. Lanan. Lanan. Medyo may kabaglang ako. Lanan. Ay, Pangye. Ayos ka lang ba? Ayos. Ayos lang ako. Ito. Ano ito? Sa isang utot mo lang, nakahanap ka agad ng kuweba ng kayamanan. Anong pinagsasabi mo, ang tawag dito ay pagpapalabas ng enerhiya ng kayamanan. Sinaunang lihim na sining. Isang kahon ng mga espiritual na bato. 8 mahiwagang kagamitan.
Sandali, sandali, bitawan mo ako. Lanan. Lahat ng kayamanan ay nakatala na. Pambayad ito sa bahagi ng iyong utang. Iba pa ang bayad sa pagkumpuni ng pader ng sekta. Napakaraming kayamanan. Sinaunang pamana, hehehe. Hu. Lin mo. Ibigay mo ang pamana at ang piksyu. Yine, maaari ko pang iwanang buo ang bangkay mo. Maaari ko pang iwanang buo ang bangkay mo. Heh. Ah, huwag mong hawakan. Ay, huwag mong hawakan. Ito ay tunay na lihim ng daan ng kayamanan. Isang paraan ng pagsasanay gamit ang enerhiya ng kayamanan. Ay, natutunan mo na ba ang sining ng paggawang ginto sa bato? Tumatagal lang ng 3 segundo. Kasing walang silbi ng barya mo. Agawin nyo, ang sinumang humarang ay papatayin ng walang awa. Ay, na-activate ang bawal na selyo. Nagsasara na ang labasan. Ay, mabuti na lang at mabilis akong tumakbo. Ahaha, ahaha. Dahil nandito na rin lang tayo. Hindi natin pwedeng sayangin ang pagpunta rito. Hindi tayo pwedeng umuwing walang dala. Napakasama naman ito. Ang mga negosyante ay para sa kita. Ganyan talaga ang ugali natin, bilisan mo. Ay, Yelan, hindi pwedeng iwan ito. Akin ang lahat ng ito, kukunin ko lahat. Mamatay ka na nga, gusto mo pa rin ng mga espiritual na bato. Dito, may kayamanan dito. Mukha ka talagang pera. Mamatay ka na nga, gusto mo pa rin ng kayamanan. Iba ang kayamanang iyon. Amoy kalahi ko ang narito. Ay, kalahi. May iba pa bang piksyu? Bilis, gumuho na ang kuweba at hinahabol na tayo. Ah. Saklolo. May sumaklolo sa akin. Ay. Nasa harap lang ang labasan. Pero ang mga taong ito, Pangye, tulungan mo ako.
Bilis, umalis na kayo rito, bilis. Ito. Ito ay isang harang. Kaya ko pang pigilan. Ang malaking utang na loob sa sekta ng Poyon ay hindi kailanman malilimutan ng sekta ng Poyon. Paubos na ang lakas ko. Kung hindi pa kayo alis, magwewelga na ako. Konting tiis na lang. Malapit na itong matapos. Takbo. Matagal ko na kayong hinihintay. Ay. Ano ba yon? Ile, bitawan mo ako. Akala mo ba makukulong ako ng isang simpleng lambat lang? Tamang-tama, iaalay ko ito sa pinuno ng sekta. Ay. Ako ay isang sinaunang banal na hayop. Ay. Ah. Bakit hindi ko maidilat? Nakakainis, wala akong sapat na lakas. Bitawan mo si Mataba. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Bata, ibigay mo ang pamana ng kayamanan kapalit nito. Ay, ibaba mo ako. Kapag hinawakan mo ako, kakagatin kita. Iyan ay kining palm. Huwag nating habulin, handa sila. Ililigtas kita, pangako. Ang bigat naman itong Pixiu. Maganda ang kalidad ng kargamento ngayon. Siguradong matutuwa ang pinuno kapag inialay ito. Iaalay ko ito sa pinuno. Naglakas loob ka pang sipsipin ang yaman ko. Nakakainis. Sobrang pang-aabuso na ito. Hehe. Napakalaki ng nagawa mong kontribusyon ngayon. Siguradong bibigyan ka ng malaking gantimpala ng pinuno. Wasakin muna natin ang kanyang kamalayan. Ay. Shoo. Ay. Hay, hindi maaari. Ay. Lanan. You. 20 spirit stones. Hindi. Ano ang nangyayari rito? Dahil sa galit mo, nawala ang kalahating buwang rasyon. Mula noong araw na bumukas ang lihim na kaharian, maglunsad ng malawakang operasyon para nakawin ang Pixiu. Ayos lang. Bilisan nyo. Hoy. Patrol Team ng Righteous Alliance. Patrol Team ng Righteous Alliance, Mingben Team.
Sa loob ng lihim na kaharian, nanggugulo ang mga masasamang kultibador. May nakasalubong ba kayo? Ilang masasamang kultibador na nakaabong abito. Nakatakas ako ng mapalad. Sana ay pagbigyan niyo ako. Anong klaseng halimaw ito? Mukhang hindi pangkaraniwan ang aura nito. Hay, ito lang ba? Alagang matabang espiritual na aso. Espesyal na ginagamit para sa paghahanap ng daan. Iyan, hindi ako aso. Huwag kang magsalita. Engel Lanan. Ganoon pala. Engan. Sige na, umalis na kayo. Salamat, Kapitan. Ay. Nagsimula na ang labanan. Sa Malayo Zindao Alliance Patrol Team. Mga cultivator ng Duoling Sect. Samantalahin natin ang pagkakataon, bilis. Nakarating na tayo sa Qingxi Town. Binibining Su, ayos ka lang ba? Nangingitim na ang sugat mo. Mabuti naman at nakabalik ka ng ligtas. Poyon Sect. ₱347 piraso ng Spirit Stones, North. Yuan. 6 piraso ng mid-grade magic tools. Yaman na natin, hahaha. Malaki ang kinita natin sa biyaheng ito, hahaha. Siyempre naman. Kilalanin mo kung sino ang gumawa. Nasa ikapitong antas na ako ng pagsasanay ng Qi. Ang sining ng pagsasanay sa kayamanan na ito ay talagang napakalakas nga. Matapos ibawas ang utang sa gamot, may utang pa akong 172 piraso. ₱172 piraso. Puy. Hehehahaha. Pulubi, alam ko namang mahirap ka. Kaya naman pala naging abala ako ng matagal. Naging abala ng matagal pero may utang pa rin. May utang pa rin pala. Gumaling na ba ang pakiramdam mo? Binibining Su, kumain ka muna ng lugaw. Maraming salamat. Walang anuman, tungkulin ko ito. Kung hindi mo hinarang ang atake na yon, tiyak na nadakip na si Pangye. Hi! Napakalaki ng nabawas sa enerhiya ng kayamanan ko. Kailangan ko itong bawiin gamit ang 3 batong espiritual mamaya. Ang isang beses na pagpapagaling gamit ang tubig ng kayamanan ay kabayaran na sa 3 batong espiritual na utang. Ha? Ay, pwede palang pambayad sa utang. Ay, di gawin pa natin ng 3 beses. Heh. Hehe, makakain nga ng isa ng patago.
Nagnakaw ng isang prutas na espiritual. Elnan. Nahuli ako. Parusa na 2 piraso, ilista sa utang nilin mo. Ha? Sandali, anong kinalaman ko riyan? Bakit sa akin ililista? Bakit ako ang napagbintangan, ang unfair? Bakit sa akin mo ililista? Pag-uulat, Batang Pinuno. May gustong makipagkita sa inyo. Mula sa kapisanan ng Wanbao. Si Zeutong. Si Zeutong, bakit naging ganyan ang hitsura niya? Hehe, Batang Pinuno Lin. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nais ko sanang makipagtulungan sa inyo. Hay, nabigo kasi ang misyon ko sa mahiwagang lupain. Kaya na-demote ako at nabawasan ang sahod. Kapagan hindi ko pa naabot ang aking iye. Ipatatapon na ako sa masukal na kabubatan. Hay. Napag-isipan ko na ng mabuti. Walang mapapala kung kakalabanin ko kayo. Mas mabuti pang magtulungan tayo para pareho tayong makinabang. Marami na akong karanasan sa bayan ng Qinshi sa loob ng maraming taon. Kabisado ko ang mga kalakaran at malawak ang aking koneksyon. Ang mga batong espiritual, mahiwagang kagamitan, at halamang gamot ay mas mura ng 20% kumpara sa presyo sa merkado. Mula 5,000 at 62 naging 5,000 at siyam. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng inyong punong tanggapan? Parusahan kung parusahan. Mas mabuti na yon kaysa ipatapon sa masukal na kabubatan. Ang magtrabaho kasama ang Batang Pinuno ay mas may kinabukasan kaysa manatili sa kapisanan. Ang lakas ng amoy mahirap dito. Mukhang hindi naman kikita ng pera. Sa unang buwan pa lang, palalagin na natin ang benta. Makatarungan na ang kanyang presyo. Maaari nating subukan. Nagpadala na ng tagasuri ang punong tanggapan ng kapisanan. Tiyak na sasadyaing pahirapan kayo. Kaya maghanda na kayo ng maaga. May darating na naman. Darating ang tagasuri sa Makalawa. Ang unang susuriin ay ang ipinamanang kayamanan. Ang sekta ng Poyon na ito. Ako po silin mo ng sekta ng Poyon. Ilan ba ang rehistradong alagad sa inyong sekta? Sagot ko po sa inyo, kagalang-galang. Sa kasalukuyan ay 3 po. 3 tao lang, tinatawag nyo ng sekta. Sa tingin ko, mas bagay na tawagin itong maliit na bakuran ng Poyon. Nasaan ang ipinamang kayamanan, ilabas mo? Oh. Mukhang hindi mababa ang antas ng mahiwagang kagamitang ito, Basurang bakal lang pala. Baka peke lang yan na nakuha kung saan. Ikaw, nangahas kang atakihin ang isang opisyal. Humanda ka sa pagsubok ng dakilang harang ng bundok. Titignan ko kung paano ka makakapasa rito. Ipagpaumanhin niyo po, Ginoo. Ang mahiwagang kagamitang ito ay nakatali na sa kanyang Panginoon. Hindi ito maaaring hawakan ng iba. Hahaha. Lene. Habang mas pinahihirapan niya tayo, mas nagpapakita lang na natatakot siya. Ihanda na lang natin ng maaga ang dakilang harang ng bundok. Magsisimula ang pagsusuri ng sekta pagkaraan ng 3 araw. Susuriin ang pag-atake at depensa ng dakilang harang ng bundok. Sekta ng Poyon.
Pagsusuri ng dakilang harang ng bundok. Ipasa kapag nakatagal ng 3 hinga. Maghanda na kayo, sekta ng Poyon. Ang sirang harang na ito ay hindi man lang tatagal ng 1 hinga. Mapapahiya lang ang sekta ng Poyon. Ay. Oya. Yaya. Iyon ganito lang ba kalakas? Parang kinakamot lang ako. Wow. Mayroon palang ganito kalakas na harang ang sekta ng Poyon. Ito ang kautusan ng pagpapadala mula sa punong tanggapan. Pagliligtas ng mga buhay sa mahiwagang lupain ng Luoxia. Ang pagliligtas ng mga tao sa mahiwagang lupain ng Luoxia ay isang kahangahangang gawaing matuwid. Ang sekta ng Poyon ay nagtataguyod ng matuwid na landas. Kaya nararapat lamang na parangalan. Ang taunang pagsusuri ng sekta ng Poyon ay pambihirang naipasa. Ay gagawaran ng 100 espiritong bato at 3 hanay ng mga watawat ng harang. Oh! Wow! Pumasa sa taunang pagsusuri ang sekta ng Poyon. Mabuti, mabuti, mabuti. Ang batang pinunulin ay bata pa ngunit napakahusay. Walang katapusan ang iyong kinabukasan. Hahaha. Ako si Zutong, ang tagapamahala ng kalakalan ng sekta ng Poyon. Kumpleto kami sa mga espiritong bato at mahiwagang kagamitan. May diskwento kapag marami ang binili. Wala pong mali sa bilang ng mga regalong pagbati. Kainin mo na. Ipunin mo yan at dahan-dahang kainin. Eoy. Hindi maganda ang enerhiyang ito. Sa takbo ng mga pangyayari, siguradong asenso ang negosyo ng sekta. Walang agaw niyan sa'yo. Sapat na ang kita sa susunod na buwan para kumpunihin ang gilid ng bulwagan. Isang liham ng paanyaya mula sa pangunahing teritoryo. Espesyal na inaanyayahan ang mga sektang nagmamana ng landas ng kayamanan. Para sa pagsubok sa pangunahing mahiwagang lupain. Inaanyayahan tayo. Pangye, maaari na tayong pumunta sa gitnang rehiyon. Pangye, anong nangyari sa'yo? Ang totem na ito. Kilala ko ito. Ito ang noong mga panahong iyon. Ang pamana ng landas ng kayamanan. Nasa huli ay mapupunta rin sa akin. Ano ba talagang nangyayari kay Pangye? Pupunta rin doon ang sekta ng Duoling. Ang sekta ng Duoling ang pinuno ng mga masasamang tagapagsanay.
Ang paglalakbay na ito sa pangunahing mahiwagang lupain ay hindi isang pagkakataon, kundi isang tiyak na kamatayan. Kahit na ito ay tiyak na kamatayan, kailangan pa rin nating subukan. Sasamahan kita.